Ang gabi na tinawag ako ng sarili kong anak na ATM, kasabay ng walang pusong banta. Huwag mo nang asahan na magtatagal ka pa rito. Ang hiya na iyon, ang sakit ng walang utang na loob mula kay Maricel ay halos ikinamatay ko. Sa loob ng 15 taon, ako ang kanilang financial safety net. Nagbigay ako ng halos 25 milyon. Pero sa kanila, wala akong pakialam. Ang gusto lang nila ay ang pera. Akala nila wala na akong natira. Hindi nila alam, ang perang natira sa akin ay protektado na ng irrevocable trust. Ang trump card na gagamitin ko laban sa kanila. Gusto nila akong paalisin para maging walang boses. Babawiin ko ang aking dangal at magbibigay ako ng lesson sa kanila. Kung nakita mo na ang sarili mo sa sitwasyon ko, like at share at comment sa baba. San kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Tumanggi akong pumirma sa isang utang para sa manugang ko na matagal nang ginagamit ang pera ko bilang isang ATM. Ang sarili kong anak na sinuportahan ko sa loob ng maraming taon ay walang damdaming nagsabi, kung gayon, huwag mo nang asahan na magtatagal ka pa rito. Nagpasya akong hindi ko na kaya at umalis ako sa sarili kong kagustuhan. Kalaunan, pinakiusapan nila akong bumalik. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento. Nagkalkalusan ang mga plato habang inaayos ko ang mga ito sa paligid ng mahogany na hapagkainan. Ang mga gabi ng Marso sa aming subdivision sa Quezon City ay dala pa rin ang lamig ng taglamig, ngunit ang aming dining room ay tila mainit. Masyadong mainit siguro. Nagkaroon na naman si Marco ng ganoong tingin, yung nagliliwanag ang kanyang mga mata na parang bata tuwing Pasko habang sumasayaw ang kanyang mga daliri sa screen ng kanyang tablet. Perfect timing, Lolo Cardo. Ikiniling niya ang device sa akin. Ang mga chart at graph ay kumikinang na asul laban sa madilim na kusina. May pinagtrabahuhan akong hindi ka panipaniwala. Huminto si Maricel. Ang serving bowl ng mashed potatoes ay nakasuspinde sa kanyang mga kamay. Ipakita mo sa kanya, mahal. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga tinidor. Ang aking mga galaw ay naging automatiko matapos ang 5 taon ng paninirahan dito. Nahagip ng aking paningin ang mga litrato ng pamilya sa gilid ng mesa. Ang kasal ni Maricel, ang pagtatapos ng mga bata, mga hapunan tuwing Pasko, 15 taon ng alaala, 15 taon ng mga check na sinulat, mga mortgage na binayaran, at mga emerhensya na sinagot. Ito na, Lolo Cardo. Ang boses ni Marco ay may dalang kumpiyansa ng isang entrepreneur na natutunan ko ng makilala. Ang IT startup ko, handa na ang software platform namin. Kumpleto na ang beta testing. Kailangan ko lang ng suporta para sa mga server at office space. Ang tablet ay muling ikiniling sa akin. May mga numerong lumitaw. 10,000 na 10 milyon para sa paunang puhunan, mga inaasahang kita, market analysis. Nanikip ang aking dibdib. Alam kong palagi mo kaming sinusuportahan, patuloy ni Marco, na yumuko pasulong. Sa pagkakataong ito, iba. Hindi ito utang. Ito ay isang investment sa ating kinabukasan. Ang kinabukasan ni Maricel, ang kinabukasan ng mga bata. Huminto ang aking mga kamay sa pagkilos. Ang huling tinidor ay nakalutang sa itaas ng huling place setting. Marco, ang salita ay lumabas na mas magaspang kaysa sa aking nilayon. 15 taon na akong tumutulong sa inyo. Pagod na akong maging ATM ninyo. Bumagsak ang katahimikan sa silid na parang alon. Bahagyang nanginginig ang serving bowl sa mga kamay ni Maricel. Ang screen ng tablet ni Marco ay lumabo at naging itim. Nagbago ang mukha ni Maricel. Nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ay bumalik ito sa galit na pulang mga patse. Ang kanyang boses, nang lumabas, ay nagdala ng lamig na nagparamdam sa hanging Marso sa labas na parang tropikal. Kung gayon, huwag mo nang asahan na magtatagal ka pa rito. Dumulas ang tinidor mula sa aking mga daliri na kumalansing sa sahig na kahoy. Ano ang sinabi mo? Narinig mo ako. Ibinaba ni Maricel ang mangkok ng may sinadya na puwersa. Tumalsik ang mashed potatoes sa gilid. Kung hindi ka kasali sa tagumpay ng pamilyang ito,
Marahil hindi ka na dapat maging bahagi ng pamilyang ito. Inabot ni Marco ang kanyang braso. Maricel, hayaan mo na. Huwag. Ibinagsak niya ang kamay ni Marco. Pagod na akong maging maingat tungkol dito. Binigyan namin siya ng tahanan sa loob ng 5 taon. 5 taon! At ngayon na kailangan namin siya, talagang kailangan, tatalikuran niya kami. Bahagyang umikot ang silid. 22 buwan na ang nakalipas matapos mamatay si Elena, ang asawa ko. Iginiit ni Maricel na tumira ako. Ang pamilya ay nag-aalaga ng pamilya, sabi niya. Ngayon, ang parehong mga labi na iyon ay nagsasabi sa akin na umalis. Maricel, pakiusap. Ang aking boses ay parang banyaga, mas matanda kaysa sa aking 75 taon. Wag na, tama na. Tumalikod siya patungo sa kusina, ang kanyang takong ay kumakalansing sa sahig na parang mga bala. Lumalamig na ang hapunan. Tumayo ako doon, nakatingin sa hindi natapos na place setting. Ang tinidor ay nakahiga kung saan ito nahulog, na nakakakuha ng liwanag mula sa chandelier sa itaas. Lumunok si Marco, bumulong ng tungkol sa pagtingin ng mga email at umatras sa kanyang opisina. Ang aking mga binti ay naramdaman na hindi matatag habang naglalakad ako patungo sa hagdan. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Sa likod ko, narinig ko si Maricel na gumagalaw sa kusina, agresibong kumakalansing ng mga pinggan, ipinarating ang kanyang galit sa pamamagitan ng tunog. Sa aking kwarto, isinara ko ang pinto at umupo sa gilid ng aking kama. Ang mga litrato ng pamilya sa aking nightstand ay tila tinutukso ako ngayon. Si Maricel noong 16, nagniningning sa kanyang damit pang prom. Si Maricel noong 33, hawak ang bagong panganak na si MM. Si Maricel noong nakaraang Pasko, ang mga braso ay nakapulupot kay Marco, pareho silang nakangiti sa kamera. Kailan naging inaasahan ang pasasalamat? Kailan naging karapatan ang aking tulong? Lumipas ang mga oras. Natahimik ang bahay maliban sa mga boses na nababalutan mula sa ibaba. Sina Maricel at Marco ay nag-aaway. Ang kanilang mga salita ay hindi malinaw, ngunit ang kanilang galit ay kristal na malinaw. Ipinakita ng digital clock sa aking nightstand ang 9:17 p.m. nang sa wakas ay gumalaw ako. Ang filing cabinet sa sulok ay naging aking palaging kasama mula nang mamatay si Elena. Ang organisasyon ay palaging ang aking lakas, isang ugali na natutunan sa militar at pinatibay sa loob ng mga dekada ng kasal. Ang bawat resibo, ang bawat check stub, ang bawat bank statement, lahat ay maingat na ikinategorya at nakaimbak. Binuksan ko ang ilalim na drawer. Nagprotesta ang mga metal na runner na may pagod na ingay. Financial records, Maricel at Marco, ang tab sa pinakamakapal na folder. Ang aking sulat kamay ay tumpak at metodikal. Sa loob, kumaluskos ang mga papel habang ikinakalat ko ang mga ito sa aking mesa. Mga bank statement, canceled checks, mga resibo ng transfer, isang paper trail ng 15 taon ng tulong na sa paanuman ay naging obligasyon. Nauna ang kasal, Hunyo 2009, ang resibo mula sa venue, ang caterer, ang photographer, ang aking pirma sa ilalim na linya. 2,500,000 Saudis, 2.5 milyon, para sa aming prinsesa, sinabi ko noon kay Elena, deserve niya ang isang fairy tale. Ang calculator sa aking mesa ay nabuhay na may mahinang beep. Nagsimulang maipon ang mga numero. Mga buwan ng bayad sa mortgage na 25,000 dollars na multiplied ng 12 buwan sa loob ng 20 taon mula nang bilhin nila ang bahay. Ang aking panulat ay kinalabasa sa papel ng notepad. Fund 500,000 dollars, 1,500,000. Mga bayad sa sasakyan para sa SUV ni Maricel. Ang sedan ni Marco nang masira ang luma niya. Mga insurance premium nang hindi makakuha ng disenteng rate ang kanilang credit. Bawat check ay kinuhanan ng litrato gamit ang aking telepono bago ipadala. Isang ugali na itinuro sa akin ni Elena. Laging magtabi ng record, Lolo Cardo. Lumaki ang mga numero. Tuition ni MM sa kolehiyo, 300,000 pounds ziyad, 300,000 noong nakaraang semestre lang.
Technical School ni Jomari, isa pang 160,000 joys, 160,000. Mga regalo sa Pasko, pagdiriwang ng kaarawan, mga pag-aayos ng emerhensya nang bumaha ang kanilang hot water heater sa basement. Mga bayarin sa ospital nang maglaps ang startup health insurance ni Marco. Vacation funds para sa kanilang anibersaryo sa Boracay. Ang root canal surgery ni Maricel na hindi makapaghintay na magamit ang kanilang dental coverage. Ang aking mga daliri ay gumalaw sa mga calculator key na parang isang pianista na naglalaro ng isang funeral march. Ang bawat entry ay nagdala ng kabuuan na mas mataas, 15,000 dating, 20,000 tiantings, 22,000 kiankins. Ang telepono sa aking nightstand ay tila nanonood habang inaabot ko ito. Ang 24 oras na customer service line ng isang kilalang bangko ay sumagot sa pangalawang ring. Ito si Cardo Gonzales, account number. Binigkas ko ang mga numero na naisaulo ko na mga dekada na ang nakalipas. Kailangan kong kansilahin ang mga automatikong transfer sa account na nagtatapos sa 4739. Masaya akong tumulong sa iyo, Ginoong Gonzales. Maaari ko bang itanong ang dahilan ng pagkansela ng mga transfer na ito? Ang aking refleksyon ay tumitig pabalik mula sa madilim na bintana. Abuhin ang buhok, pagod ang mga mata. Ngunit may bagong bagay sa set ng aking panga. Pagod na akong abusuhin. Sir, ikansela ang mga transfer. 20 minuto mamaya. Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa aking mga kalkulasyon. Ang huling tali ay nagpahinga sa aking hininga. 24,870,000 Tyson, halos 25 milyon. Halos 25 milyon sa loob ng 15 taon. Ang pera ng life insurance ni Elena, ang aking military pension, ang aming mga ipon mula sa 40 taon ng maingat na pamumuhay, lahat ng ito ay dumadaloy sa isang anak na nag-iisip na may utang pa ako sa kanya. Ang mga dokumento ng power of attorney ay nakahiga sa ilalim ng folder, ang pangalan ni Maricel at ang maayos na legal print na nagbibigay sa kanya ng access sa aking mga account para sa kaginhawaan at layunin ng emerhensya. Ang aking pirma mula 3 taon na ang nakalipas, nang nagpapagaling mula sa knee surgery, ay nagpapahirap sa mga pagbisita sa bangko. Ipinasok ko ang mga papel sa shredder ng aking mesa, pinapanood ang autoridad na legal na nagiging confetti strips. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, ngumiti ako. Magdadala ng pagbabago ang bukas. Ngayong gabi, bagaman, mas matutulog ako ng mahimbing kaysa sa ginawa ko sa loob ng maraming buwan. Ang screen ng aking laptop ay lumiwanag. Apartment rentals sa Makati, mga matataas na gusali sa downtown na may tanawin ng lungsod, tahimik na mga kapitbahayan malapit sa mga ruta ng bus, mga one-bedroom na lugar kung saan ang tanging obligasyon ng pamilya ay sa sarili ko. Ang bahay sa paligid ko ay kumalansing at huminto, ngunit halos hindi ko ito narinig. Nagpaplano na ako ng aking pagtakas. Ang sikat ng araw ng Biyernes ng umaga ay pumasok sa mga bintana ng downtown Makati apartment, nagtatapo ng geometric shadows sa mga sahig na kahoy. Si Manang Josie, ang realtor, ay nag-gestures patungo sa kusina na may profesional na sigasig. Perpekto para sa isang tao, Ginoong Gonzales. Walking distance sa palengke, mga ruta ng bus sa lahat ng dako na gusto mong puntahan. Tumango ako, halos hindi nakikinig sa kanyang practice pitch. Ang espasyo ay naramdaman na tama. Malinis, tahimik. Akin. Ang parke sa tapat ng kalye ay may mga upuan kung saan gustong magbasa ng mga residente. Tinuro niya sa bintana ng sala. Napakapayapa pagkatapos ng mga taon ng gulo. Kukunin ko. Huminto si Manang Josie, bahagyang nanghina ang kanyang ngiti. Hindi mo ba gustong makita ang kwarto, ang banyo? Hindi pa namin napag-usapan ang mga tuntunin ng lease o kailangan ko ng kapayapaan higit pa sa square footage. Inilabas ko ang aking checkbook. First month's rent at security deposit. 2 oras mamaya, nakaupo ako sa aking truck sa labas ng bahay sa subdivision. Nawala ang sasakyan ni Maricel. Ang kanyang Friday shift sa cafe ay hindi magtatapos hanggang 3:00. Nawawala rin ang sedan ni Marco. Marahil ay nasa kanyang co-working space, hinahabol ang isa pang malaking ideya. Ang susi ng bahay
ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa karaniwan habang ina-unlock ko ang harap na pinto. Gumagalaw sa mga silid na tinawag kong tahanan sa loob ng pampataon. Gumawa ako ng mabilis na mga desisyon. Ang mga photo album mula sa aking kasal, akin. Ang aking mga medalya ng serbisyo militar mula sa dresser ng kwarto, akin. Ang leather recliner na binili sa akin ni Elena para sa aking ika-70 kaarawan sa kanila. Nasasanay na sila sa presensya nito. Ang piano sa sala ay ang pagmamalaki ni Elena. Inangkin ito ni Maricel matapos ang libing. Sinabing ito ay magiging perpekto para kapag dinala ni MM ang kanyang mga anak sa hinaharap. Hayaan niyang panatilihin niya ang mga pangarap na iyon. Dumating ang box moving service sa tanghali na may 3 manggagawa at isang truck na halos hindi magkasya sa driveway. Ang pinuno ng crew, isang binata na may magiliw na mga mata, ay lumapit ng maingat. Ginoong Gonzales, nakalista kayo para sa isang 1-bedroom move. Senior discount ay applied. Tama. Inabot ko sa kanya ang isang listahan na sinulat kamay. Ang lahat ng minarkahan ng asul na tape ay aalis. Ang lahat ng iba ay mananatili. Paano ang piano, sir? Isa itong magandang piraso. Nanonood ako sa bintana habang kinakarga nila ang aking mesa, ang aking mga libro, ang aking maingat na nakaimpake na mga alaala. Iwanan mo na, ito ay pag-aari ng iba ngayon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang jewelry box ni Elena. Iginigiit ni Maricel na panatilihin ko ito, sinabing, marahil balang araw ay gugustuhin kong ibigay ang mga piraso kina MM o sa mga future granddaughters-in-law. Ngunit ang mga pag-uusap na iyon ay mangyayari sa aking mga tuntunin ngayon, kung mangyayari man. Ang sobre na iniwan ko sa mesa ng kusina ay simpleng puti, walang pangalan sa labas. Isang solong sheet ng papel na may 2 talata. Maricel at Marco, umalis na ako. Ang mga susi ay nasa counter. Makikita ninyo na kinansela ko ang aking suportang pinansyal. Gusto ninyo ng kalayaan mula sa aking mga inaasahan. Binibigyan ko kayo ng kalayaan mula sa aking tulong. Huwag ninyo akong kontakin hanggat hindi kayo handa na humingi ng tawad. Mananatiling pribado ang bago kong address hanggang noon, Lolo Cardo. Tumunog ang aking telepono habang pumipirma ako ng mga paperwork sa aking bagong apartment. Ang pangalan ni Maricel sa caller ID. Dad, ano ito? Wala na ang mga gamit mo, may note. Umalis ako. Hindi ka pwedeng umalis lang. Ito ang iyong tahanan. Sumali ang boses ni Marco sa tawag sa pamamagitan ng speakerphone. Lolo Cardo, maaari nating ayusin ito. Ang startup na iyon, maaari tayong makahanap ng ibang investors. Sinabi mo sa akin na huwag kong asahan na magtatagal pa ako. Ang aking boses ay nanatiling level, kalmado. Sinunod ko ang iyong payo. Galit ako. Hindi ko sinasadyang, huwag na kayong maghanap sa akin. Huwag na kayong tumawag muli hanggat hindi kayo handa na magkaroon ng isang tunay na pag-uusap tungkol sa respeto. Tinapos ko ang tawag at pinatay ang telepono. Sa pamamagitan ng bintana ng aking bagong apartment, nagsimulang kumislap ang mga ilaw ng gabi ng Makati. Bukas, iikot ako sa aking kapitbahayan. Maghahanap ng isang magandang coffee shop, marahil ay bibisitahin ang aklatan. Ngayong gabi bagaman, mag-o-order ako ng pizza at kakainin ito sa sarili kong bilis, sa sarili kong espasyo, nang walang sinuman ang umaasa ng anuman mula sa akin, maliban sa tips para sa delivery. Ang umiikot na mga pinto ng First National Bank ay nagpaikot sa akin sa isang mundo ng mga sahig na marble at tahimik na mga pag-uusap. Ang umaga ng Lunes sa downtown Makati ay nagdala ng bigat ng seryosong negosyo at naramdaman kong handa ako para dito. Ang aking appointment kay Ate Mer Reyes ay naka-schedule para sa 9:30, ngunit dumating ako ng maaga. Ang paghahanda ay naging aking bagong relihiyon. Ginoong Gonzales, tumayo si Ate Jean Reyes mula sa likod ng kanyang mahogany desk, nag-aalok ng isang matatag na handshake. 20 taon na mas bata sa akin, marahil, ngunit ang kanyang abuhin na suit ay nag-uutos ng respeto. Nakahanda na ang iyong impormasyon sa account. Umupo kami sa kanyang opisina na tinatanaw ang Pike Street.
Sa pamamagitan ng mga bintana na mula sa sahig hanggang kisame, pinanood ko ang mga commuter nagmamadali sa kanilang mga responsibilidad habang naghahanda akong iwaksi ang akin. Gusto mong kansilahin ang automatikong transfer na 90,000 TGOver, 70,000 buwan-buwan. Bahagyang itinaas ang kanyang mga kilay. Iyan ay tumatakbo sa loob ng taon nang walang pagkaantala. Oo. Inilabas ko ang folder na inayos ko sa katapusan ng linggo. At gusto kong repasuhin kung gaano eksaktong kalaki ang na-transfer sa kabuuan. Nag-type si Atienne Reyes ng mga command sa kanyang computer na may pagsasanay na kahusayan. Ang mga numero ay bumagsak sa kanyang monitor. Ang kanyang ekspresyon ay lumaki ng mas seryoso habang tumataas ang tali. Hay naku, nahuli niya ang kanyang sarili. Patawad. Ang kabuuan ay 24,970,000, halos 25 milyon, sa loob ng 15 na taon. Kasama diyan ang mga bayad sa mortgage. Ngunit pati na rin ang mas maliit na transfer, emergency funds, tuition payments. Hayaan silang magbayad para sa sarili nilang bahay. Ang katapusan ng aking boses ay tila nagulat sa kanya. Ipinrint niya ang statement summary. Ang mga pahina ay mainit mula sa laser printer. Ang bawat line item ay kumakatawan sa isa pang piraso ng aking kalayaan na ipinagpalit ko para sa pagkakaisa ng pamilya. Pagsapit ng tanghali, nakaupo ako sa tapat ni Attorney Santiago sa kanyang law office 3 block ang layo. Pinilit ng kanyang sekretarya na isingit ako matapos kong banggitin ang asset protection at estate planning sa parehong hininga. Pinahahalagahan ng mga abogado ang pagkaapurahan kapag ito ay may kasamang billable hours. Asset protection sa iyong edad ay matalino. Ikinakalat ni Attorney Santiago ang mga dokumento sa kanyang conference table na parang isang general na nagpaplano ng diskarte sa labanan. Irrevocable trusts, homestead exemptions, offshore considerations kung kinakailangan. Gusto kong protektahan ang natitira mula sa anumang pag-angkin na maaaring gawin ng aking anak. Huminto ang panulat ni Attorney Santiago sa itaas ng kanyang legal pad. Ang mga alitan sa pamilya ay maaaring maging komplikado. Ang pinakamahusay na depensa ay tamang istruktura bago lumitaw ang mga problema. Nagastos namin ang 2 oras sa paggawa ng mga hadlang sa paligid ng aking natitirang nest egg. Nevada Asset Protection Trusts, mga pagtatalaga ng benepisyaryo, mga executive appointment. Ang pangalan ni MM ay lumitaw sa buong paperwork bilang pangunahing benepisyaryo. Palagi siyang tapat sa akin, hindi kailanman humihingi, hindi kailanman naging mapagmanipula. Makukuha ni MM ang lahat sa pamamagitan ng trust, paliwanag ni Attorney Santiago habang pumipirma ako ng dokumento pagkatapos ng dokumento. Ang iyong anak ay walang legal na pag-angkin sa mga asset na ito sa sandaling itatag ang trust. Dumating ang notary public sa TRIA, isang mahigpit na babae na nagberipika ng mga pirma ng may katumpakan ng militar. Ang bawat stamp ay naramdaman na parang isa pang lock na nag-click sa lugar. Ang aking financial fortress ay nagiging hindi mapapasok. Naglalakad pabalik sa aking apartment, nagdala ako ng isang leather portfolio na puno ng certified copies. Ang bigat nito ay naramdaman na mas magaan kaysa sa mga bayad sa mortgage na binuhat ko sa loob ng maraming taon. Nagbuzz ang aking telepono habang umaakyat ako sa hagdan patungo sa aking unit. Text message mula sa isang hindi kilalang numero. Dad, si Marco ito. Kailangan nating mag-usap. Pupunta ako ngayong gabi sa 7. Diniliti ko ang mensahe ng hindi sumasagot. Hayaan siyang dumating. Mayroon na akong mga legal na dokumento ngayon at isang bagay na mas mahalaga. Ang kaalaman na maaari akong magsabi ng hindi nang walang mga kahihinatnan na mahalaga. Ang araw ng hapon ay pumasok sa mga bintana ng aking sala habang inilalagay ko ang mga trust papers sa aking bagong kabinete. Lahat ay organisado, lahat ay protektado, lahat ay sa akin na sa wakas ay kontrolado. Malapit na ring tumunog ang aking doorbell. Dumating ang sepino ng may katumpakan ng matematika na sinundan ng tunog ng aking doorbell. Sa pamamagitan ng peephole, lumitaw ang mukha ni Marco, distorted ngunit makikilala.
Ang kanyang ekspresyon ay maingat na inayos sa mga linya ng paghingi ng tawad. Ang isang buke ng dilaw na rosas ay sumakop sa kanyang kaliwang kamay. Store-bought peace offering. Lolo Cardo, pumasok siya ng walang paanyaya, sinusuri ang aking sparse apartment na may hindi maganda na nakatago na pagkabigo. Ang ganda ng lugar, napaka-minimalist. Tinanggap ko ang mga bulaklak ng may neutral na kagandahang loob. Inilagay ang mga ito sa kitchen counter nang hindi naghahanap ng vase. Si Maricel ang nagpadala sa iyo? Galit siya pagkatapos ng nangyari noong Miyerkules. Alam mo kung gaano siya ka-emotional. Hindi niya sinasadya ang sinabi niya tungkol sa pag-alis mo. Umupo si Marco sa aking second-hand couch nang walang paanyaya, ikinrus ang kanyang mga binti na may sinanay na kumpiyansa. Umupo ka, Marco. Pinili ko ang armchair sa tapat niya, pinanatili ang distansya. Kailan mo huling naalala ang kaarawan ko? Ang kanyang ngiti ay nanghina. Ano? Ang kaarawan mo? Kailan mo huling naalala ito nang hindi ka pinaalalahanan ni Maricel? Ang mga kamay ni Marco ay nag-gestures ng hindi malinaw. Entrepreneur energy na naghahanap ng direksyon. Hindi iyan talaga. Pinag-uusapan natin ang mahahalagang bagay ng pamilya dito. Pebrero 14, parehong araw ng mga puso. Mahirap kalimutan sa tingin mo, ngunit nakalimutan mo sa loob ng 2 taon. Lolo Cardo, iba iyan. Pinag-uusapan natin ang financial future ng pamilya. Nag-aalok ako sa iyo ng isang investment opportunity, hindi humihingi ng kawanggawa. 10,000 padararin sa isang tao na nakakalimutan ang aking pag-iral maliban kung kailangan niya ng pera. Hindi iyan investment, Marco. Iyan ay delusion. Ang kanyang maingat na pagiging kalmado ay nabasag. Sige, gusto mo ng katapatan? Ako at si Maricel ay nagdadala ng pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Nagho-host ng mga hapunan, pinamamahalaan ang iyong social life. Nagbibigay sa iyo ng layunin pagkatapos mamatay ni Lola Elena. May utang ka sa amin. Ang layunin ko ngayon ay kapayapaan nang walang inyong patuloy na kahilingan. Tumayo si Marco nang biglaan, naglalakad patungo sa aking maliit na dining table sa likod. Hindi mo lang kami pwedeng iwan. May mga plano kami, mga pangako, mga tao na umaasa sa amin. Maghanap ng ibang ATM. Pagsisisihan mo ito. Ang kanyang boses ay tumaas sa isang antas na marahil ay lumabag sa aking lease agreement. Kapag lumipas ang pagkakataong ito sa iyo, kapag nakaupo ka rito ng mag-isa habang kami ay matagumpay, nakaupo na ako rito ng mag-isa. Ang pagkakaiba ay pinili ko ito. Kinuha ni Marco ang kanyang jacket mula sa couch arm. Ang kanyang mga galaw ay matalim sa pagkabigo. Hindi pa ito tapos, Lolo Cardo. Hindi lang naglalaho ang pamilya dahil nagkakaroon ka ng ilang uri ng senior moment. Ibinagsak niya ang aking pinto ng sapat upang kalansingin ang frame. Sa pamamagitan ng aking bintana, pinanood ko siyang sumugod patungo sa kanyang BMW, sasakyan, binunot ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa bago siya umabot sa pinto ng driver. Ang mga rosas na dinala niya ay nakahiga, nakalimutan sa aking counter, nakabalot pa rin sa plastic mula sa anumang grocery store na pinili niya para sa maximum na kaginhawaan at minimum na pag-iisip. Nagtatapon ako sa aking basurahan nang sumabog ang mga headlight sa aking bintana. Isang silver sedan ang huminto sa likod ng umalis na BMW ni Marco, ang sasakyan ni Maricel. Umupo siya sa likod ng manibela sa loob ng ilang minuto. Ang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga. Marahil ay tumatanggap ng debriefing ni Marco sa kanyang nabigo na misyon. Magdadala ng kanyang pagtatangka ang bukas. Ngayong gabi bagaman, iinitin ko ang natitirang pizza at manonood ng balita ng payapa. Ang hapon ng Biyernes ay nagdala kay Maricel sa aking doorstep na may theatrical precision. Inaasahan ko ang kanyang pagbisita mula noong Martes ng gabi nang dumaan siya sa aking gusali ng 2 beses sa mga misyon ng reconnaissance na naobserbahan ko mula sa bintana ng aking kusina. Dad. Tumayo siya sa labas ng aking pinto na may hawak na puting kahon ng pastry. Ang kanyang ngiti ay maliwanag na parang stage lighting.
Dinala ko ang paborito mong apple pie mula sa Manang Josie's Bake Shop. Ang amoy ng cinnamon at false nostalgia ay sumunod sa kanya sa aking apartment. Maingat siyang nagbihis. Malambot na asul na sweater, minimal na makeup, ang outfit na isinuot niya kapag naghahanap ng simpatiya sa halip na naguutos ng atensyon. Katulad ng ginagawa ni Ma'am dati, patuloy niya, inilalagay ang kahon ng may ceremonial sa aking counter. Naalala mo kung paano siya magluto ng isa tuwing linggo pagkatapos ng simbahan? Naalala ko si Elena na mas maraming pie na nasunog kaysa sa matagumpay niyang natapos, ngunit ang pagsasabi nito ay magpapaalis sa inihanda na script ni Maricel. Kape? Iyan ay kaibig-ibig. Gumalaw kami sa mga galaw ng domestic na normalidad, pagsukat ng grounds, pagpuno ng makina, pag-aayos ng mga plato na alam naming pareho na hindi gagamitin. Umupo si Maricel sa aking couch na may pinag-aralan na kaswalidad, ang kanyang purse ay nakaposisyon para sa madaling access sa mga tissue. Naiisip ko noong tinuruan mo akong sumakay ng bisikleta. Ang kanyang boses ay may dala na wistful undertones. Tumakbo ka sa tabi ko sa loob ng 3 block, kahit na masakit ang iyong likod. Palagi kang nandyan para sa akin. Mga school play, pagtatapos, araw ng kasal ko. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa cue. Ikaw ang naging pinakasuportado na ama na maaaring hilingin ng sinumang babae. Ang makina ng kape ay natapos ang paggawa ng may mekanikal na kawalang interes. Nagpuno ako ng 2 tasa. Nagdaragdag ng cream sa kanya sa paraang gusto niya mula pagkabata, muscle memory mula sa mga dekada ng pag-aalaga. Kailan mo huling binisita ako sa ospital pagkatapos ng aking operasyon? Huminto ang pagganap ni Maricel. Dad, overwhelmed ako sa trabaho. Nagkakaproblema ang mga bata. Minsan dumating si Marco. Nagpadala ka ng bulaklak. Hindi iyan patas. Alam mo kung gaano ka-busy ang mga bagay. Si MM ay nagmaneho mula sa kalapit na probinsya ng 2 beses sa linggong iyon. Umupo ako sa aking armchair, pinanatili ang eye contact. Si Jomari ay tumawag araw-araw upang kumustahin ako. Ang ibabang labi ni Maricel ay nanginginig sa sinanay na kahinaan. Pinarurusahan mo ba ako dahil sa pagiging tao, dahil sa pagkakaroon ng mga responsibilidad? Pinipili ko ang kalayaan sa halip na obligasyon. Nagsimula na ang mga luha, sapat na totoo sa kabila ng kanilang maginhawang timing. Mawawala namin ang bahay nang wala ang tulong mo. Magiging homeless ang mga bata. Ang business opportunity ni Marco ay maaaring magligtas sa amin, ngunit kailangan naming kumilos ng mabilis. Marahil ay oras na upang maghanap ng full-time work sa halip na part-time. Ang kanyang pag-iyak ay huminto ng biglaan, pinalitan ng matalim na galit. Marami akong ginagawang trabaho, pinamamahalaan ang isang household, sinusuportahan ang karera ni Marco, nagpapalaki ng mga bata. Si MM ay 20, si Jomari ay 22. Anong mga bata ang kailangang palakihin? Naging malupit ka. Si Ma'am ay magiging heartbroken na makita kung ano ang naging iyo. Hindi ito ang ama na nagpalaki sa akin. Ang ama na nagpalaki sa iyo ay pagod na maging iyong financial safety net. Tumayo siya nang may nasugatan na dignidad. Iniiwan ang hindi nabuksan na kahon ng pie sa aking counter na parang ebidensya ng aking kawalang puso. Sige, ngunit kapag nakaupo ka rito nang mag-isa na nagtataka kung bakit hindi na bumibisita ang iyong pamilya, alalahanin ang pag-uusap na ito. Matapos siyang umalis, binuksan ko ang kahon ng pastry. Ang pie ay tila perpekto. Golden crust, decorative vents, professional na presentasyon, store-bought sentiment sa isang homemade disguise. Tumunog ang aking telepono na may text message 20 minuto mamaya. Ang pangalan ni Jomari sa screen. Lolo, pwede ba kitang puntahan ngayong linggo? Kakaiba ang kilos ni na Mom at Dad. Ngumiti ako, nag-type pabalik. Oo, dalhin mo ang iyong gutom. Hindi bababa sa isang miyembro ng pamilya ang tila interesado sa pag-uusap sa halip na komersyo. Ang linggo ng hapon ay nagdala kay Jomari sa aking pinto na may kaswal na kumpiyansa ng isang tao na hindi kailanman sinabihan ng hindi. Mayroon pa rin siyang susi na ibinigay ko sa kanya mga taon na ang nakalipas, ngunit pinili niyang kumatok.
isang maliit na kagandahang loob na nagulat sa akin. Hey Lolo. Humandusay siya sa aking doorway, sinusuri ang aking apartment na may halos hindi nakatago na pagkabigo. Sabi ni Mom, lumipat ka sa isang maliit na lugar. Ang kanyang jeans ay nakabitin ng mababa, ang work boots ay nakabukas, ang flannel shirt ay may kulubot mula sa pagtulog dito. 22 taong gulang at nagbibihis pa rin na parang isang teenager na sumuko sa pagsubok. Kape? Lumipat ako patungo sa kusina, nangangailangan ng aktibidad upang maproseso ang kanyang presensya. Sure. Humiga si Jomari sa aking couch nang walang paanyaya. Ang mga binti ay kumalat sa mga unan na maingat kong inayos noong umaga. Nice place, sa tingin ko. Napakalinis. Ang gumagawa ng kape ay kumukulo habang pinag-aaralan ko ang kanyang refleksyon sa bintana ng kusina. Parehong matigas na jawline tulad ng kanyang ina, parehong walang tigil na enerhiya tulad ng kanyang ama, ngunit ang mga mata ni Lola Elena, banayad na kayumanggi na may flex ng ginto. So Lolo, kailangan ko ng pabor. Ang kanyang boses ay may dalang sinanay na kaswalidad ng isang tao na nag-ensayo ng pag-uusap na ito. 150,000 danzan, 150,000. Ang sitwasyon ng credit card ay medyo lumabas sa kontrol. Nagbuhos ako ng 2 tasa, nagdaragdag ng cream sa kanya sa paraang ginawa ni Lola Elena. Kailan mo balak bayaran ito? Wala kang trabaho. Makakahanap ako ng trabaho sa lalong madaling panahon. Marahil ay isang bagay na may mga kotse. Alam mo, magaling ako sa mga makina. Si Kuya Ben ay naghahanap ng isang mechanics assistant. Kinuha ko ang business card mula sa aking wallet, kung saan ito naghintay ng 3 linggo para sa sandaling ito. $300, 300 piso, sa isang oras, full benefits pagkatapos ng 90 araw. Ang mukha ni Jomari ay nagkukulot sa pamilyar na mga pattern ng paglaban. Lolo, ayaw kong magtrabaho para sa isang random na tao. Kailangan ko ng mabilis na pera upang i-clear ang aking utang. Pagkatapos ay aalamin ko ang pangmatagalang bagay. Ang utang ay naipon paano? Mga normal na bagay lang. Gas, pagkain, damit. Minsan tinulungan ko ang mga kaibigan. Mga bar, video games, concert tickets. Ang kanyang postura ay lumipat, ang mga balikat ay nakahinga ng depensiba. Naging matipid ka, palagi kang tumutulong dati. Naalala mo noong kailangan ko ng pera para sa technical school. Naalala ko ang pagbabayad ng 160,000 baengas 160,000 para sa welding certification na hindi mo natapos. Tumayo si Jomari ng biglaan, naglalakad patungo sa aking bintana at pabalik. Iba yon. May iba akong pagkakataon na dumating. Tulad ng pagtulog hanggang tanghali, paglalaro ng mga online game hanggang 3 a.m. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap para sa aking henerasyon. Ang lahat ay mas mahal. Ang mga trabaho ay walang bayad. Ito ay para sa iyong benepisyo. Itinaas ko ang card ni Kuya Ben. Mga tunay na kasanayan. Matatag na kita, pagmamalaki at tagumpay. Sinampal niya ang card na nagpalipad nito sa sahig ng aking kusina. Hindi ko kailangan ng mga lecture tungkol sa pagmamalaki. Kailangan ko ng 150,000 amya. Hindi. Ang salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang pinto na bumagsak. Tinitigan ako ni Jomari ng may ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Tunay na gulat na maaaring tanggihan siya ng kanyang lolo ng anuman. Sige. Tumapak siya patungo sa aking pinto, bumalik na may nasugatan na galit. Huwag mong asahan na bibisita pa ako. Huwag mong asahan na magmamalasakit ako kapag matanda ka na at nag-iisa. Matanda na ako, Jomari, at natututo akong mas gusto ang pag-iisa kaysa sa pagsasamantala. Ibinagsak niya ang pinto ng sapat upang kalansingin ang wind chimes ng aking mga kapitbahay. Sa pamamagitan ng aking bintana, pinanood ko siyang tumapak sa sidewalk. Ang telepono ay nakadiin na sa kanyang tainga. Marahil ay tumatawag kay Maricel upang iulat ang kanyang nabigo na misyon. Tumunog ang aking telepono bago nawala si Jomari sa kanto. Ang pangalan ni MM sa display. Tinitigan ko ang screen. Ang daliri ay nakalutang sa pindutan ng sagot. Nagtataka kung anong krisis ang lilitaw sa susunod. Lolo,
Ang boses ni MM ay may dalang pagkaubos na tila masyadong mabigat para sa 20 taon. Masaya akong kinuha mo ang tawag, magulo sa bahay. Si Mom ay sumisigaw na lahat ay kasalanan mo. Umupo ako sa aking armchair, pinapanood ang malayo na figure ni Jomari na nawawala sa kanto. Ano ang sinabi ni Marco tungkol sa kanyang kahanga-hangang business plan? Ibinenta niya ang kanyang BMW kahapon. Sabi niya, nagbabanta ang bangko na kunin ang bahay kung makaligtaan pa sila ng isa pang bayad sa mortgage. Ang kasiyahan na namukadkad sa aking dibdib ay naramdaman na mainit at makatwiran. 15 taon ng automatikong transfer at hindi sila tumagal ng 2 linggo nang walang suporta ko. Marahil ay oras na para sila ay lumaki, MM. Si Mom ay kumuha ng labis na shift sa kafe. Nagtatrabaho siya ng 60 oras sa isang linggo. Umuuwi ng pagod at galit. Patuloy silang nag-aaway tungkol sa pera. Ang Miyerkules ng umaga ay natagpuan ako na naglalakad sa isang lokal na parke. Ang cellphone ay nag-buzz na may hindi pinansin na mga tawag mula kay Maricel. Ang sikat ng araw ng Marso ay naramdaman na mas mainit kaysa sa ginawa nito sa loob ng maraming buwan. O marahil ang kalayaan ay nagbago lamang kung paano naramdaman ang panahon laban sa aking balat. Ang aking routine ay naging napaka-predictable. Kape sa 7, pahayagan hanggang 8, paglalakad sa parke sa 9:30. Walang mga emerhensya ng pamilya na sumisira sa almusal. Walang mga tawag sa telepono na puno ng pagkakasala sa panahon ng aking pagbabasa sa hapon. Ang homeless man na nagpapakain ng mga kalapati malapit sa sculpture garden ay tumango habang dumaan ako. Nagkaroon kami ng isang hindi sinasabi na pag-unawa. 2 lalaki na pumili ng pag-iisa sa halip na komplikadong relasyon. Mukhang mas masaya ka sa mga araw na ito, obserbahan niya. Nagkakalat ng mga breadcrumbs sa isang lumalaking pulutong ng mga ibon. Natututo akong mabuhay para sa sarili ko. Matalinong tao. Maaaring maubos ka ng pamilya kung hahayaan mo sila. Sa bahay, 17 text messages ang naghintay sa aking telepono. Ang desperasyon ni Maricel ay lumalaki sa buong araw. Dad, pakiusap tumawag. Maaari nating ayusin ito. Gusto ng bangko ng 420,000 jayas, 420,000 kaagad o magsisimula sila ng foreclosure. Nag-a-apply si Marco para sa mga utang, ngunit masama ang kanyang credit. Nagtatrabaho ako ng double shifts, dumudugo ang aking mga paa. Pinag-uusapan kami ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Sinasira mo ang aming pamilya dahil sa pera. Pakiusap, sa pagkakataong ito lang, tulungan mo kaming makaabot. Dinelete ko ang mga ito nang hindi tumutugon. Pagkatapos ay sinuri ang aking balanse sa bangko online. Ang aking mga account ay nagpakita ng malusog na mga numero, protektado ng mga legal na dokumento na hindi maaaring hawakan ni Maricel. Nagtayo si Ate Garen Santiago ng isang kahanga-hangang kuta sa paligid ng aking natitirang mga asset. Tumawag muli si MM sa oras ng hapunan habang nag-e-enjoy ako ng natitirang sopas. Isang luho na nakalimutan ko, kumakain ng mga pagkain na nanatiling mainit hanggang sa matapos ko ang mga ito. Nag-collapse si Mom sa trabaho ngayon. Pagod, sabi nila. Okay siya, ngunit ang boses ni MM ay nabasag. Lolo, naiintindihan ko kung bakit ka galit, ngunit ang makita siya ng ganito. Ang iyong ina ay pumili ng landas na ito, MM. Nag-alok ako ng makatwirang mga hangganan. Pinili niya ang manipulasyon sa halip. Si Jomari ay dumaan ngayon na humihingi ng pera para sa upa. Sinigawan siya ni Mom sa loob ng 30 minuto tungkol sa responsibilidad. Mabuti, marahil ay natututo siya. Sa pamamagitan ng bintana ng aking kusina, ang downtown Makati ay kumikinang na may mga ilaw sa gabi. Sa isang lugar doon, ang aking anak ay nagtatrabaho sa kanyang sarili hanggang sa pagkaubos. Sinusubukan na panatilihin ang isang lifestyle na ginawang posible ng aking pera. Ang aking manugang ay natutuklasan na ang charm ay hindi maaaring magbayad ng mga mortgage. Ang aking apo ay nakaharap sa mga kahihinatnan sa unang pagkakataon sa kanyang pang-adultong buhay. Dapat akong makonsensya. Sa halip, naramdaman kong pinalaya ako. Ang aking evening routine ay nagpatuloy ng hindi nagagambala. Balita sa 7, pagbabasa hanggang 9 na banda,
maagang pagtulog, nang walang drama ng pamilya na nagpapanatili sa akin na gising. Ang apartment na tinawag ni Maricel na tiny ay naramdaman na perpektong laki para sa isang tao na nagastos ng 4 taon sa pag-a-accommodate ng mga pangangailangan ng ibang tao sa bawat desisyon. Bandang 10 p.m., nahuli ng aking atensyon ang paggalaw sa labas. Sa pamamagitan ng bintana ng aking sala, makikita ko ang mga figure na nagtitipon malapit sa pasukan ng gusali. Ang silhouette ni Marco ay hindi mapagkakamalan. Nag-gestures ng may diin sa isang grupo ng mga tao na hindi ko matukoy sa mga anino ng streetlight. Tila inaayos nila ang kanilang sarili, naghahanda para sa isang bagay. Ang paraan ng paggalaw nila ay nagpapahiwatig ng pagpaplano, koordinasyon, layunin. Pinatay ko ang aking mga ilaw at nanood mula sa dilim, nagbibilang ng mga ulo. 5 tao, marahil 6, higit pa kina Marco at Maricel sa pagkakataong ito. Ang grupo ay lumapit sa aking gusali na may katumpakan ng militar. Si Marco ang nangunguna, sinundan ni na Maricel, Jomari, at 2 matatandang figure na kinilala ko bilang mga magulang ni Marco, sina Tito Lito at Tita Lucy. Si MM ay nakasunod sa likod nila, ang kanyang pag-aatubili ay nakikita kahit mula sa aking ika-4 na palapag na bintana. Nakilala ko sina Tito Lito at Tita Lucy marahil 6 na beses sa 15 na taon. Si Tito Lito, isang retiradong manggagawa sa pabrika na naniniwala na ang pagsusumikap ay nalulutas ang lahat maliban sa talamak na kawalang responsibilidad ng kanyang anak. Si Tita Lucy, na ang mga kasanayan sa manipulasyon ay malinaw na minana ng kanyang anak. Nawala sila sa lobby ng aking gusali. 60 segundo mamaya, agresibong pagkatok ang nagpakalansing sa aking pinto. Lolo Cardo, buksan mo. Kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Tito Lito ay may dalang autoridad ng isang taong sanay na sundin. Tiningnan ko sa pamamagitan ng aking peephole ang 6 na mukha na inayos sa kung ano ang hitsura ng isang intervention formation. May hawak ulit na bulaklak si Marco. Si Maricel ay kumakapit sa mga tissue. Si Jomari ay nakasimangot malapit sa likod. Sina Tito Lito at Tita Lucy ay sumalubong sa kanila na parang mga backup singer sa isang napaka-hindi komportable na musical. Lolo Cardo, sinisira mo ang pamilya namin. Muling kumatok si Tito Lito nang hindi ako sumagot. Si Marco ay isang mabuting tao na sinusubukang bumuo ng isang bagay. Binuksan ko ang pinto. Ngunit pinanatili ang posisyon sa threshold, kinokontrol ang access sa aking espasyo. Ang anak mo ay ginamit ako bilang isang ATM sa loob ng 15 na taon. Tungkulin ng pamilya, sumulong si Tita Lucy, ang kanyang boses ay matinis sa sinanay na galit. Dapat kang tumulong sa mga kabataan na magtatag ng kanilang sarili. Tumulong ako sa pagtatatag ng isang pattern ng pag-asa. Kinokorekta ko iyan ngayon. Ang hallway ay naramdaman na masikip na may 6 na adult na nakapalibot sa aking doorway. Nag-gestures si Marco patungo sa aking apartment gamit ang kanyang libreng kamay. Pwede ba kaming pumasok? Masyadong mahalaga ito para sa mga pag-uusap sa hallway. Hindi. Lumapit si Maricel, ang maskara ay smudged na mula sa strategic tears. Dad, alam kong galit ka, ngunit lumampas na ito. Maaari naming mawala ang lahat. Kung gayon, marahil ay dapat mong inisip iyan bago mo ako sinabihan na huwag kong asahan na magtatagal pa ako. Galit ako. Hindi ko sinasadya. Sinasadya mo. Lahat kayo ay sinasadya ito. Ako ay maginhawa kapag kailangan ninyo ng pera, disposable kapag hindi. Iyan ang ginagawa ng pamilya, sigaw ni Tito Lito. Tumutulong kayo sa isa't isa. Ang tulong ay dumadaloy sa parehong direksyon. Ito ay pagsasamantala. Umakyat ako pabalik sa aking apartment, ang kamay sa pinto. Huwag ninyo akong kontakin muli hanggat hindi kayo handa na humingi ng tawad. Palagi kang maligayang pagdating. Ang natitira sa inyo, matutong lutasin ang inyong sariling mga problema. Ang pinto ay nagsara na may mapagpasyang katapusan. Sa pamamagitan ng kahoy, maaari kong marinig ang patuloy na pag-aaway. Ang mga magulang ni Marco ay sinisiraan si Maricel ay umiiyak. Si Jomari ay nagrereklamo,
Si MM ay nagtatanggol sa akin laban sa maraming boses ng adult. Naglakad ako sa bintana ng aking kusina at naghintay. 20 minuto mamaya, lumabas sila sa sidewalk sa ibaba, nag-aaway pa rin sa kanilang sarili. Si MM ay humiwalay sa grupo, tumitingin sa aking gusali. Kahit mula sa 4 na palapag, makikita ko ang kanyang pagkaway. Ang iba ay umakyat sa lumang pick-up truck ni Tito Lito at umalis. Si MM ay tumayo ng mag-isa sa sidewalk sa loob ng 1 pang minuto bago naglakad patungo sa bus stop. Ang aking apartment ay naramdaman na payapa muli. Ang katahimikan ay hindi na walang laman. Ito ay pinili. Lumilikha kami ng isang irrevocable trust na may iyong apo bilang nag-iisang benepisyaryo, paliwanag ni Atimir Santiago. Ikinakalat ang mga dokumento sa kanyang mahogany conference table. Ang sikat ng araw ng Abril ay pumasok sa mga bintana ng kanyang opisina sa downtown, nagpapaliwanag ng mga legal na proteksyon na dapat kong itinatag mga dekada na ang nakalipas. Ang Nevada Asset Protection Trust ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon. Patuloy niya, itinuturo ang mga tiyak na sugnay. Kahit nasubukan ng iyong anak ang legal na aksyon, ang mga asset na ito ay mananatiling hindi mahawakan. Pinirmahan ko ang bawat dokumento ng may matatag na mga kamay. Ang mga buwan mula noong Marso ay nagturo sa akin ng halaga ng permanenteng mga hadlang laban sa manipulasyon. Wala nang mga power of attorney arrangement. Wala nang access ng emerhensya ng pamilya sa aking mga account. Pang-internasyonal na diversification para sa iyong pensyon. Iminungkahi ni Atty. Santiago, ang pagbabangko sa Cayman Islands ay nag-aalok ng lehitimong proteksyon sa privacy. Pagsapit ng tanghali, nagtayo ako ng mga financial wall na mas mataas kaysa sa anumang guilt trip na maaaring umakyat. Ang mga wire transfer sa offshore accounts ay naramdaman na parang mga insurance policy laban sa hinaharap na emotional blackmail. Ang paghahanap ng bahay kasama si Manang Josie ay nagpatuloy noong hapon na iyon. Nagmaneho kami sa mga kapitbahayan sa labas ng lungsod kung saan mas mahal ang katahimikan kaysa sa gulo ng downtown. Ang cottage sa tabi ng isang lawa ay nagsalita sa akin kaagad. 2 kwarto, malawak na deck na nakatanaw sa tubig, espasyo ng hardin para sa mga gulay na palaging gustong itanim ni Elena. Ang nakaraang may-ari ay isang veterano din. Banggit ni Manang Josie habang naglalakad kami sa ari-arian. Iniwan ito sa kanyang anak, ngunit nakatira siya sa ibang bansa. Gusto ng mabilis na pagbebenta sa isang tao na pahahalagahan ito. Gumawa ako ng alok noong hapon na iyon. Buong presyo, cash down, walang inspection contingencies. Tinanggap ng nagbebenta sa loob ng ilang oras. Ang gabi ay nagdala sa akin sa Veteran Center para sa kanilang lingguhang hapunan ng komunidad. Ang pagre-retiro ay nagbigay sa akin ng oras para sa mga aktibidad na napabayaan ko sa loob ng aking mga taon bilang ATM. Ang mga pag-uusap ay dumaloy ng madali sa mga lalaki na nakakaunawa sa serbisyo, sakripisyo, at muling pagsisimula. Mukhang mas masaya ka sa mga araw na ito, Lolo Cardo, komento ni Kuya Ben, na ang trabaho sa garage ay tinanggihan ni Jomari. Naayos ang sitwasyon ng pamilya. Inayos ko ang sarili ko palabas dito. Matalinong tao. Maaring magpadugo sa iyo ang pamilya kung hindi ka maingat. Si Ginang Tess ay naghahain ng panghimagas ng magtagpo ang aming mga mata sa dining room. Eleganting pilak na buhok, mainit na kayumanggi na mga mata sa likod ng masarap na salamin. Ang uri ng ngiti na nagpapahiwatig ng karunungan na kinita sa pamamagitan ng karanasan sa halip na naivety na napreserba sa pamamagitan ng swerte. Hindi kita nakita rito dati, sabi niya, nag-aalok ng apple pie mula sa isang tray ng mga homemade dessert. Kamakailan lang nagsimulang dumalo, Alex Cardo Gonzalez, Tess Villanueva. Nagbuboluntaryo ako rito 2 beses sa isang linggo. Namatay ang asawa ko 5 taon na ang nakalipas, heart attack. Ang pagtuturo ay nagpapanatili sa akin na busy, ngunit ang pagre-retiro ay nangangailangan ng istruktura. Nag-usap kami hanggang sa magsimulang mag-stack ng mga upuan ng janitor. Nagturo si Tess ng 4th grade sa loob ng 3 taon, nagpalaki ng 2 anak na nakatira ng may responsibilidad sa buong bansa. Pinanatili ang sarili niyang tahanan sa pamamagitan ng may kakayahan na kalayaan sa halip na pag-asa sa pamilya.
Marahil ay maaari nating ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa kape minsan. Tanong ko habang nagtitipon siya ng mga serving platter. Gusto ko iyan ng husto. Ang pagbili ng cottage ay natapos sa loob ng 3 linggo. Lumipat ako mula sa downtown apartment patungo sa Lakeside Sanctuary na may kahusayan ng isang tao na natutong maglakbay ng light. Ang deck ay naging aking destinasyon ng kape sa umaga, ang lawa, ang aking pagmumuni-muni sa gabi. Binisita ako ni Tess noong pangalawang Sabado matapos akong makapanirahan, nagdadala ng homemade cookies at tunay na interes sa aking bagong espasyo. Umupo kami sa deck na nanonood ng mga sailboat na nagnanavigate sa lawa habang pinag-uusapan ang mga libro, mga pangarap sa paglalakbay at ang ginhawa ng pagbuo ng buhay sa paligid ng pagpili sa halip na obligasyon. Ang kalayaan sa ating edad ay naramdaman na revolusyonaryo, obserbahan niya, tinatanggap ang pangalawang tasa ng kape. Gumastos ako ng 15 taon sa pagkalimot kung ano ang nararamdaman. Tumunog ang telepono habang pinipinturahan ng sunset ang lawa sa mga kulay copper. Ang pangalan ni MM sa display ay nagdala ng aking unang sandali ng tensyon na nauugnay sa pamilya sa loob ng ilang linggo. Lolo, hindi mo paniniwalaan kung ano ang nangyari. Ang boses ni MM ay may dalang pagkaubos na halo ng pagpapatunay habang naghahanda kami ni Tess ng salmon sa cottage deck. Ang liwanag ng gabi ng Agosto ay sumasayaw sa lawa. Ginagawa ang aming barbecue sa isang golden hour celebration ng mga simpleng kasiyahan. Sabihin mo sa akin, sabi ko, umupo sa deck chair na naging paborito kong lugar para sa mga tawag sa telepono ng pamilya. Nagdi-divorce sina mom at dad. Nag-file siya ng mga papel noong nakaraang linggo. Sabi niya, sa wakas ay natanto niya na ang mga ideya ng negosyo ni dad ay palaging mga pantasya. Nagtaas ng kilay si Tess, ngunit nagpatuloy sa pampalasa ng mga gulay na may tahimik na kakayahan na natutunan kong pahalagahan sa loob ng aming 4 na buwan. Naiintindihan niya ang pagiging komplikado ng pamilya nang hindi nangangailangan ng detalyadong paliwanag. Ikinalulungkot kong marinig ang tungkol sa diborsyo ngunit lahat ay dapat humarap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Nagtatrabaho si Mom ng 70 oras sa isang linggo sa pagitan ng 2 trabaho. Si Dad ay lumipat pabalik kasama si Lola Lucy. Ang kanyang startup ay ganap na bumagsak. Lumabas na siya ay kakilakilabot sa money management. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Si Marco, na humingi ng aking investment sa kanyang business acumen, ay hindi mapamahalaan ang mga pananalapi na mayroon na siya. Si Maricel, na nagbanta na paalisin ako dahil sa pagtanggi ng suporta, ay natutuklasan kung ano ang kinakailangan ng tunay na kalayaan sa pananalapi. Tumawag sa akin si Jomari kahapon, patuloy ni MM. Gusto niya ng phone number mo. Bahagya akong ninerbiyos. Ano ang sinabi niya? Nagtatrabaho siya sa garage ni Kuya Ben sa loob ng 2 buwan. Gumagawa ng matatag na pera, natututo ng tunay na kasanayan. Sabi niya gusto niyang humingi ng tawad at magpasalamat sa iyo. Ngumiti si Tess sa balitang ito. Pinisil ang aking balikat ng marahan. Narinig niya ang kwento ng galit na pag-alis ni Jomari at naintindihan ang tough love philosophy sa likod ng aking pagtanggi na paganahin siya. Tumunog muli ang telepono 20 minuto mamaya. Ang pangalan ni Jomari ay lumitaw sa display. Lolo, sana hindi mo ibababa ang telepono. Nakikinig ako. Gusto kong magpasalamat at humingi ng tawad sa pagtawag sa iyo na masama. Ang kanyang boses ay may dalang kapanahunan na hindi ko pa narinig dati. Tinuturuan ako ni Kuya Ben ng engine rebuilds. Kumikita ako ng sapat upang kumuha ng sarili kong apartment sa susunod na buwan. Iyan ay mahusay na balita, Jomari. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi mo ako binigyan ng pera. Sana ay sinayang ko ito at walang natutunan. Sabi ni Kuya Ben may natural akong talento. Ngunit ang talento ay nangangailangan ng work ethic. Matapos ang tawag, umupo kami ni Tess na nanonood ng lawa habang natapos ang pagluluto ng salmon. Isang asul na heron ang tumayo nang hindi gumagalaw sa gilid ng tubig, nagpapakita ng pasensya na sa wakas ay natutunan ko ang sarili ko. Iniligtas mo ang batang iyon mula sa pagiging tulad ng kanyang ama, obserbahan ni Tess. Tough love ay pag-ibig pa rin. Nagpaplano kami ng isang paglalakbay sa kalagitnaan ng Setyembre
ang aking unang bakasyon sa loob ng himtaon na hindi maaabala ng mga emerhensya ng pamilya. Nagmapa si Tess ng mga hiking trail na angkop para sa aming mga edad, nag-research ng mga lodge accommodation, nag-aayos para sa kanyang kapitbahay na diligan ang mga halaman. Ang pag-asam ay naramdaman na banyaga at kamangha-mangha. Nag-text sa akin si Maricel muli ngayon. Banggit ko habang inililipat namin ang pagkain sa loob. Nagtatanong kung maaari kaming mag-usap. Handa ka na ba para sa pag-uusap na iyon? Handa akong panatilihin ang aking mga hangganan, anuman ang sabihin niya. Ang mga kasanayan sa kusina ni Tess ay pinuri ang aking mga kakayahan sa pag-iihaw. Nahulog kami sa mga domestic na routine na naramdaman na natural sa halip na sa pilitan. Pinanatili niya ang sarili niyang tahanan 3 milya ang layo, ngunit madalas na nanatili. Nag-aambag ng mga groceries, kadalubhasaan sa pagluluto, at ang uri ng pagsasama na nagpapahusay sa pag-iisa sa halip na humihingi nito. Ang Veteran Center ay naging aming regular na aktibidad tuwing Huwebes ng gabi. Ang background ng pagtuturo ni Tess ay tumulong sa kanya na kumonekta sa mga mas bata na veterano na nakikipaglaban sa mga pagbabago sa sibilyan, habang ang aking karanasan ay nagbigay ng pananaw sa pangmatagalang mga diskarte sa pagsasaayos. Alam mo, sabi ni Tess habang naglilinis kami ng mga pinggan, hindi ko inakala na makakahanap ako ng partnership muli sa aking edad. Hindi rin ako, lalo na pagkatapos kong malaman kung gaano ka one-sided ang aking mga relasyon sa pamilya. Sa pamamagitan ng bintana ng kusina, makikita ko ang mga headlight na lumiko sa aking driveway. Ang sasakyan ay tila pamilyar, ang silver sedan ni Maricel, ang isa na tinulungan ko siyang bilhin 3 taon na ang nakalipas. Speaking of family relationships, sabi ni Tess ng tahimik, sumusunod sa aking tingin. Ang umaga ng Pasko, Thanksgiving, ay natagpuan kami ni Tess na naghahanda ng hapunan para sa aming piniling pamilya. Si MM ay darating mula sa malayo sa Dua, si Jomari ay magdadala ng homemade rolls mula sa kanyang bagong apartment sa Tree. Ang cottage kitchen ay amoy turkey stuffing at ang uri ng kasiyahan na nagmumula sa mga relasyon batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na obligasyon sa pananalapi. Nag-text si MM na nagdadala siya ng pumpkin pie. Inihayag ni Tess. Sinusuri ang pag-unlad ng turkey na may kakayahan ng isang tao na nag-orkestra ng mga pagkain sa holiday sa loob ng mga dekada. Si Jomari ay excited na ipakita sa amin ang mga larawan ng kanyang apartment. Sagot ko. Inilalagay ang dining table gamit ang porselana ng aking lola, mga piraso na nakaligtas sa mga digmaan, paglipat at mga family upheavals upang makahanap ng layunin sa pagdiriwang sa halip na obligasyon. Ang doorbell ay sumira sa aming mga paghahanda na may agresibong pagkaapura. Sa pamamagitan ng peephole, ang mukha ni Maricel ay lumitaw na iginuhit, desperado, may edad na lampas sa kanyang 48 taon. Nagsuot siya ng mga damit na kinilala ko mula sa 2 taon na ang nakalipas, dala ang sarili niya ng may talunan na postura ng isang tao na naubusan ng mga pagpipilian. Dad, pakiusap, buksan mo ang pinto, kailangan kitang kausapin. Lumitaw si Tess sa tabi ko, nag-aalok ng tahimik na suporta ng hindi nakikialam. 4 na buwan ng partnership ang nagturo sa amin na hawakan ang krisis ng magkasama habang iginagalang ang mga hangganan ng pamilya ng bawat isa. Binuksan ko ang pinto ngunit nanatili sa threshold. Hello, Maricel? Dad, nawala ko ang apartment. Pinalayas ako ng landlord noong nakaraang linggo. Nakatira ako sa isang motel, ngunit hindi ko kayang bayaran ito ng matagal. Ang kanyang boses ay may dalang desperasyon na hindi ko pa narinig dati. Ang tunog ng isang tao na natuklasan na ang pagmamalaki ay hindi maaaring magbayad ng upa, na ang manipulasyon ay hindi maaaring palitan ng katatagan. Ikinalulungkot kong marinig ang tungkol sa iyong sitwasyon sa pabahay. Pakiusap, sa huling pagkakataon tulungan mo ako. Sapat lang para sa first month's rent at security deposit. 250,000, lawon, 250,000. Nangangako akong babayaran ko ito. Mahal kita, Maricel, ngunit ang tulong ng walang responsibilidad ay hindi magliligtas sa iyo. Sumulong siya sa cottage living room,
Sinusuri ang komportabling furniture, ang tanawin ng lawa, ang ebidensya ng financial security na minsan niyang ipinagwalang bahala. Ito ang pinili mo kaysa sa sarili mong anak, isang magandang bahay habang ako ay homeless. Pinili ko ang self-respect kaysa sa pagpapagana ng mga destructive patterns. Sumulong si Tess na may tahimik na autoridad. Maricel, sinubukan ng iyong ama na tumulong sa loob ng 15 taon. Marahil ay oras na upang subukan mong tulungan ang sarili mo. Sino ka upang husgahan ang aming pamilya? Ang boses ni Maricel ay tumaas sa antas na minsan ay nagpahirap sa akin sa pagsunod. Ako ay isang tao na natuto ng kalayaan pagkatapos mamatay ang aking asawa. Ang iyong ama ay nagtuturo sa iyo ng parehong aralin. Dad, ito ay malupit. Hindi ito aaprubahan ni Mom. Ang pagbanggit kay Elena ay tumama na parang isang pisikal na suntok. Ngunit naghanda ako para sa manipulasyon na ito. Gugustuhin ng iyong ina na ikaw ay maging malakas, malaya, may kakayahang suportahan ang sarili mo. Siya ay magiging heartbroken na makita kung ano ang ginawa sa iyo ng pag-asa. Bumagsak si Maricel sa luha. Tunay sa pagkakataong ito, hindi ginanap para sa epekto. Hindi ko alam kung paano gawin ito ng mag-isa. Hindi ko pa kailanman kailangang. 48. Taong gulang ka na, Maricel. Oras na upang matuto. Dumating si MM habang umaalis si Maricel. Ang dalawa ay dumaan sa driveway na may halos hindi kinikilala na pagkilala. Pumasok si MM na may dalang pumpkin pie at suot ang ekspresyon ng isang tao na nakasaksi ng drama ng pamilya mula sa malayo. Hiningi ako ni Mom na kumbinsihin ka na tulungan siya. Sabi ni MM, inilalagay ang pie sa kitchen counter. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na nakatulong ka na ng higit pa sa sapat, na marahil ang pagkawala ng lahat ay magtuturo sa kanya kung ano ang alam na ng mga nagtatrabaho. Dumating si Jomari isang oras mamaya na may mainit na dinner rolls at mga larawan ng kanyang one-bedroom apartment. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasiyahan ng isang tao na kumikita ng sarili niyang seguridad, sarili niyang pagmamalaki, sarili niyang kinabukasan. Lolo, nakita ko si Mom na umaalis habang nagmamaneho ako. Mukha siyang galit. Ang iyong ina ay natututo ng mahihirap na aralin tungkol sa responsibilidad. Mabuti, sabi ni Tess ng matatag. Ang tunay na pag-ibig kung minsan ay nangangailangan ng pagpapahintulot sa mga tao na humarap sa mga kahihinatnan. Nagtipon kami sa paligid ng dining table, sina Lolo Cardo, Tess, MM at Jomari. 4 na tao na pumili na bumuo ng mga relasyon batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na financial transaction. Ang turkey ay perpektong luto, ang pag-uusap ay dumaloy ng madali, at ang pasasalamat ay naramdaman na tunay sa halip na sapilitan. Tumunog ang aking telepono sa panahon ng panghimagas. Ang pangalan ni Maricel ay lumitaw sa display. Tiningnan ko ang telepono, pagkatapos ay kina Tess, MM at Jomari na nakaupo sa paligid ng aking mesa. Mga tao na nagpapahalaga sa aking presensya, hindi ang aking bank account. Mga tao na nag-aambag sa mga pag-uusap sa halip na humihingi ng mga solusyon sa mga problemang nilikha ng sarili. Pinatay ko ang telepono at inilagay ito sa tabi. Mas maraming pa ay sino man. Sa labas ng mga bintana ng cottage, ang lawa ay sumasalamin sa sunset sa perpektong katahimikan. Sa loob, ang piniling pamilya ay nagtipon sa paligid ng isang mesa na binuo sa mga batong pundasyon ng respeto, kalayaan, at pag-ibig na nagpapahusay sa halip na nagpapaubos. Ang katahimikan ay naramdaman na kumpleto. Kung gusto mo dango ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood. Nakatitig ako sa telepono. Tumawag si Maricel, pero wala na akong pakialam. Tingnan ninyo, masarap ang pie. Tahimik ang bahay ko. Kasama ko sina Tess, MM at Jomari, ang chosen family ko. Dito, ang pag-ibig ay hindi transaction. Ito ay respeto. Natutunan ko, minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay ang pagpapakita ng tough love. Kailangan nilang matuto. Ako, nakuha ko na ang aking peace.
ang katahimikan ay kumpleto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like at share. Mag-subscribe ka na at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako, ano ang lesson na nakuha mo?